Welcome to Donmar TV News Channel. Ngayong araw, July 10, 2020, dito mismo sa plenaryo ng House of Representatives ay binasura ng House Committee on Legislative Franchises ang aplikasyon ng ABS-CBN para magkaroon ng bagong prangkisa. Pero bago yan, atin munang balikan kung paano ba sinapit ito ng pinakamalaking media company sa bansa. Distinguished colleagues, hindi po nag-comply sa batas ang ABS-CBN, kaya hindi po sila pwedeng lumabas at magpalabas. ABS-CBN, puno ng salop, dapat ka nang talusin. Itong ABS, kung expire ang contract ninyo, mag-renew kayo, ayawan ko lang kung mangyari. Ako pa sa iyo, pagbili na ninyo. Kasi ang Pilipino, ngayon lang makaganti sa inyong kalupuan. And I will make sure that you will remember this episode of our times forever. Pebrero 10 ng taong ito, nagsimula ang mitya sa prangkisa ng ABS-CBN na magsampa ng quo warrant of petition si Solicitor General Jose Calida sa Korte Suprema. Layo nitong ipawalang bisa ang prangkisa na nasabing network. Giit ni Calida, maraming nilabag ang ABS-CBN kaya dapat nang mahinto sa lalong madaling panahon ang kanilang operasyon. Kabilang sa reklamong nakapaloob sa quo warranto ay ang pagbebenta ng ABS-CBN ng Philippine Depositary Receipt o PDR sa mga dayuhan na paglabag sa konstitusyon ng ating bansa. Sinita rin ang subscription service sa TV Plus, pati na ang KBO channel ng ABS-CBN sa digital TV na ayon sa OSG ay lantarang paglabag sa batas. In its broadcasting operations, ABS-CBN committed violations arising from its franchise, the laws, and the Constitution. Naniniwala ako na ang petition for quo warranto na final ni Solicitor General Jose Calida sa Korte Suprema ay naging mitsa o naging susi, no, na mabuksan ang lahat na ito. In fact, karamihan sa amin na nag-aabang nitong investigasyon sa Kamara, lalo na mga telecom lawyers na katulad ko, mga franchise practitioners dyan po sa Committee on Legislative Franchises, ay binabalik-balikan namin palagi itong petition for quo warranto para malaman namin kung saan direksyon ang aming pag-aralan. Alam mo kung sino lang ang pinakamatinding magiging kalaban ni Ricardo? Sino? Nako, kabahan ka kay si Ricardo, ang pinakakalaban ni Ricardo. Feeling ko si Kiboloy. Pero bago pa man pumutok ang issue ng quo warranto, Nobyembre ng 2019, nang hamunin ng komedyanteng si Vice Ganda, ang respetadong televangelist na si Reverend Dr. Pastor Apollo C. Kibuloy na pahintuin ang long-time TV series na ABS-CBN na ang probinsyano, pati na ang trapiko sa EDSA. Inahamon kita, Kibuloy, pahinto mo nga ang produksyon. Sige nga, punta ang gitna ng EDSA, stop yung traffic na. Kailan mo ba gustong mapa-stop ang probinsyano? Ikaw, magpili ka, kailan mo gusto i-stop? 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan, 4 na buwan? Ikaw, pili ka. Baka sa 4 na buwan, hindi lang yung probinsyanong may stop. Baka pati yung network mo, stop na yan. Mr. Speaker, ABS-CBN posed the challenge. Obviously, the challenge was accepted. There is no reason to complain. 5 buwan nga nakalipas. Huminto ang traffic sa EDSA dahil sa pandemyang COVID-19. Huminto na rin ang operasyon ng ABS-CBN dahil nag-expire na ang kanilang prangkisa. Balak sanang bigyan ng pansamantalang prangkisa sa loob ng 5 buwan ang ABS-CBN na magtatagal hanggang Oktubre bilang remedyo matapos hindi pa rin ng National Telecommunications Commission o NTC ang pangakong bigyan ng provisional franchise ang ABS-CBN habang dinidinig doon sa Kamara ang franchise renewal. Pero maraming umalma sa hakbang ng Kamara. Kaya binawi rin nila ang panukala. Dahil sumablay ang hakbang, napilitan ng Kamara na simula na ang committee hearing para sa franchise renewal ng nasabing network. Sa kabuuan, 12 pagdinig ang ginawa ng komite o katumbas sa mahigit 100 oras para malinawan ang issue laban sa network. Sa committee report ng Legislative Franchises Committee, 6 na mga paglabag ang kanilang nakita laban sa ABS-CBN. Kabilang dito ang pagiging dual citizen ni ABS-CBN Chair Emeritus Gabby Lopez na umamin siya isang Filipino-American citizen.
Ayon sa konstitusyon, para lamang sa mga Pilipino ang karapatang magmay-ari ng broadcast company sa Pilipinas. Umamin rin si Lopez na bumoto ito sa US election noong 2016 na para sa komite ay tanda ng kanyang allegiance o katapatan sa Amerika. Bigo rin siyang magpakita ng kanyang Philippine birth certificate. Kabilang din sa paglabag ang pagbenta ng ABS-CBN Philippine Depositary Receipts o PDR sa mga dayuhan na para sa komite ay nagbigay ng foreign intervention o pangimasok ng mga banyaga sa isang Philippine media company. Pangatlo ay ang pagbenta ng ABS-CBN TV Plus na walang pahintulot sa NTC. Pinuna rin ng komite ang pay-per-view services ng ABS-CBN gamit ang free-to-air channel na dapat ay libre o walang bayad sa mga manonood. Sinita rin ng komite ang tax avoidance scheme ng ABS-CBN gamit ang subsidiary nito na Big Dipper Digital para makamura sa pagbabayad ng buwis. Naniniwala din ng komite na dami ng ABS-CBN ang Amcara Broadcasting Network kung saan may ere ang ABS-CBN channels sa digital TV. Ang feeling ko nagkulang sila sa PDRs. Pinayagan nila ang mga dayuhan na pumasok at mag-exercise ng control sa kanilang korporasyon. Bawal na bawal yan. Pangalawa, yung paggamit ng black boxes o yung TV Plus. Wala pang guidelines na issue ang NTC. Nag-operate na sila ng black boxes. And they have sold around 9 million units. The minimum of which was 1,499 pesos. Malaking pera yun. Pangatlo, yung tax avoidance schemes nila. Ayaw aminin na tax shields ito. Bakit? Kasi ang kliyente o yung customer ng ABS-CBN Corporation, walang iba kundi yung Big Dipper. Ang Big Dipper, wala nang ibang kliyente kundi ABS-CBN. Kung lahat ng palusot na sasabihin legal yon, not everything that is legal is moral. Ito ang gabi-gabi eksena sa labas ng ABS-CBN compound dito sa Quezon City kung saan gabi-gabi sila nagsasagawa ng noise barrage. Tanda na kanilang panawagan sa pamahalaan na ibalik ang kanilang prangkisa. Ito rin ang tanda ng suporta ng mga taga-ABS-CBN, mga empleyado, mga artista ng kumpanya. At para sa kanila, hindi patapos ang laban. Kabilang sa mga laking artista na maingay sa pagdepensa ng ABS-CBN ay sina Angel Oxin at Vice Ganda. Wala akong nanginginig na hindi ko alam, basta... alam ko na balungkot ako ngayon, pero... pasensya. Para sa kanila, may kaugnayan ng ABS-CBN franchise sa usapin ng press freedom. Bukod pa dyan, lumutang din ang pagsasagawa ng People's Initiative para mabigyan raw ng prangkisa ang kumpanya gamit ang Republic Act 6735 o the Initiative and Referendum Act na sa batas noong pang 1989. Sa ilalim ng batas, maaaring mangalap ng lagda ng 10% ng registered voters sa buong bansa kung saan ang bawat distrito ay dapat kinakatawan ng 3% ng registered voters nito bago isumite ang petisyon sa COMELEC. Mungkahin naman ang mga nagbasura sa ABS-CBN franchise, ibigay ang pamamahala ng kumpanya sa mga empleyado. Ang ABS-CBN, kahit na yung mga tao, alam nila pa paano patakbuhin ang mga shows, alam nila paano patakbuhin yung mga programa. Marami dito na naromanticize pa ang issue, no? Marami dito na binibigyan pa ng kwento na malalim ang issue. Simple lamang ito. It's a case of an expired franchise. No? Therefore, nag-apply siya ng renewal. No? Hindi siya napasa. Therefore, nag-apply siya ng grant of a new franchise. Therefore, dadaan siya sa pagsusuri ng Kamara. Lalo na yung may mga balita-balita na hindi siya nag-comply sa requirements ng ating batas sa pagkuha ng prangkisa. Ang prangkisa po ay pribileyo. Hindi po ito demandable right. Pag sinabi natin pribileyo, nire-request ka. Naghihintay ka kung anong action na nire-request mo. Pag sinabi mo demandable right, pag file mo, pwede ka nang sumisigaw. Akin ang aking prangkisa. Hindi ka na ng kwento dito eh. Nakiki-request ka, nabibigyan ka ng prangkisa subject sa requirements ng ating batas. Yan po ang kaso dito. Ayon sa lumang kasabihan, bilog ang mundo, ang buhay ay weather lang, at lahat ng bagay ay may katapusan. Para sa ABS-CBN, ang non-renewal ng kanilang franchise ay pagsikil sa press freedom at pagtitil sa trabaho ng libu-libong manggagawa na network sa gitna ng pandemya. Pero ang batas ay batas. Ano man kalapit ng batas ay dapat itong masunod. Ano kaya ang magiging tugon ng administrasyon sa sinabit ngayon ng ABS-CBN? Mababanggit din kaya yung issue sa darating na son ng Pangulo?